paki-clarify po sa amin, attorney, etong kay Teves mo na unang-una. Sabi ko kasi dito sa nakuha namin kopya, siya po ay natasa na yung BJMP na siya po ay pakawalan. Ay, opo, kanya lang po, yan po ay kung if he's not being held for any other offense. Okay. Kaso nyo po, may dalawa pa po siyang kaso where bail is discretionary at hindi pa nabibigay. Yung pong kay Bato at saka kay Governor Digamo. So, hindi pa rin po siya mapapalaya. Although, at doon na rin po tayo papunta. Opo. Attorney, sandali. Etong kasong ito, sa kanino to? Anong kaso po ito? Na-acquitted siya? Ito po yung kay board member Michael Dungog po na 2019 pa. Ito po ay inimbestigahan na noong 2019 sa piskalya ng Dumaguete City at napawalang sala na po si Congressman Teves. Ngunit alam niyo naman, itong kasalukuyang administrasyon, siya ay hinaharas, binuhay nilang bigla, pinail, at yan, edi kamote nangyari sa kanila. Hindi na po, pwede pa namang maghain ng appeal yung kabila. Ang hain na lang po dyan, since that is a dismissal due to the granting of a demurrer to evidence, yan po, it operates as an acquittal. Ang tanging magagawa lamang dyan ng gobyerno ay mag-file ng petition for certiorari. Pero ito-contest pa rin po natin yan. Siyempre, baka naman na double jeopardy eh. But we will wait for further developments po. Okay, so linawin po natin, attorney, sabi niyo rin po, hindi pa siya makakalabas kasi meron pa siyang 2 kaso. Opo, yes po. Tama po yan, Ma'am Lourdes. At sabi niyo po, sa inyo as a lawyer, tingin niyo, susunod na rin po itong mababasura. Well, sana po. We are confident ganun ang mangyayari sapagkat ito naman po talagang gawa-gawa lang naman po. Pinintang lang sa kanya para siya ay mapiit. Alam niya naman sa gobyernong ito, hindi na kayo magtataka sa gobyernong ito eh.